Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tingnan natin kung anong mga messages and energies ninyo for the week. Ang paunang card ninyo po ay yung current energy, which is the King of Swords. What to embrace this week? We have the Page of Swords. Anong kailangan ninyong iwasan? We have the Four of Wands. Wow. Ayusin natin. Maliit ang mesa ko eh. Pasensya na. Ayan. So, ano naman yung accomplishment niyo? Anong maaari maging accomplishment niyo this week? We have the Page of Pentacles. That's good. Blessings and opportunities. Napakagandang swerte-swerte mo, Virgo. We have the Sun. Ito yung iyong blessings and opportunities that might come your way. Ano yung obstacle mo? The Star. Wow. Star ang inyong obstacle. At ang advice sa iyo ng Spirit, we have the Three of Wands. Wow, good fortune ito. At travel, so napakaganda. So, yung theme ninyo for the week, we have the Five of Cups. Ayan. So, may lungkot. You know, maybe may mga panghihinayang kayo, may mga regrets kayo rito, may mga pinagsisisihan, merong what if, no? May mga what ifs kayo dito. Kaya sana i-transmute natin yan, no, into something positive. Kasi kung mga nakaraan na yan, hindi na natin hindi na natin mababawi yan, hindi na natin mababago. It's beyond our control na, 'di ba? Kaya sana doon tayo lagi, so sa positibo, doon tayo lagi sa kung ano yung nangyayari sa presente, doon tayo mag-focus rather than focusing on what's behind us already, or instead of focusing on what we don't have. 'Di ba? Kasi nako, mas lalo lang mag-a-attract yan. Mas marami pa, no, na mga ganyang energy din. So, hindi natin kailangan yon. Hindi yun ang makakatulong sa buhay natin para mas maging maganda ang buhay natin. Kaya, kalimutan na natin yan. 'Di ba? At ma-move on na tayo. Move on tayo doon sa kung ano ang mas makakatulong sa atin, mas makakabuti ng buhay natin. So, yung current energy ninyo is King of Swords. So, it's either kayo yung mangangailangan dito ng enlightenment, no? Kayo siguro yung lalapit, no, sa kung sino man na sa tingin ninyo, siya yung makakatulong sa iyo magkaroon ng linaw ang isipan ninyo, or magkaroon ng clear direction kayo. Kasi po pwede rin na mayroon decisions dito na kailangan ninyong gawin, decision making na kailangan ninyong harapin, pero baka gusto ninyong maniguro. No? Gusto ninyo makasiguro na nasa tama kayo. Kaya you will be consulting someone else na merong expertise, no, sa linya or sa area of life, no, na kailangan ninyong pagdesisyonan. Okay? Matalino kayo, Virgo. You are very wise. You're very clever. Kaya kung ano sa tingin ninyo ang makakabuti sa inyo, makakatulong sa iyo na mag-move on, mag-move forward sa kung ano man itong bagay na ito na pinagkakabalahan ninyo, then gawin ninyo. Okay? So, Page of Swords, ito yung kailangan ninyong i-embrace sa ngayon. Sige, learn, no? Learn. Educate yourself. Ngayon, marami kayong gustong matutunan, marami kayong gustong aralin. At maaari na nagsisimula na kayo. Sa ngayon pa lang, maaari nagsisimula na kayo na mag-research, maaari nag-aaral kayo, at alam mo yun, you are educating yourself, no? Talaga matalino kayo eh. No, matalino kayo, you never stop learning, Virgo. Kaya maabilidad na kayo, matalino pa kayo. Kaya talagang hindi malayong kayo magtagumpay sa buhay, no? Kasi masipag ka eh. Regardless of your age, madiskarte ka na, masipag ka at matalino ka, no? Kaya sige, pag-igihan mo na kung ano yung gusto mong alamin mo, 'di ba? Feed your curiosity kasi marami kang matututunan diyan, lalo na kung mga bagay yan na makakatulong sa trabaho mo, sa karir mo, sa negosyo mo, yung ganon, no? Anong dapat mong iwasan? No, we have the Four of Wands.
Four of Wands is about celebratory energy. You know, maybe there is something dito na isa-celebrate ka. Baka meron kang mga accomplishments, achievements, meron kang um, baka meron din dito mga reunion, mga okasyon na dadaluhan kayo, or baka maiimbitahan ka sa mga social gatherings, mga ganun. Dapat mo lang iwasan dito is yung nakakalimutan mo or makakalimutan mo na yung mga obligasyon mo dahil maaring sunod-sunod, no? Siguro yung party na nadaduluhan mo, siguro um, sa sobrang saya ninyo, 'di ba? Ng mga nakasama mo sa party, maaaring alam mo yun, yung inumaga na, di ba, yung mga ganong klase. At nakalimutan mo na, ay naku, kinabukasan pala, papasok ka pa sa trabaho, maaga pala yung pasok mo, di ba, yung mga ganon, yun lang naman dito na napipick up ko. So, yun ang kailangan mo lang iwasan. Kailangan mo pa rin alalahanin ang schedule mo, di ba, maging, wag mo kakalimutan, no, yung schedule mo, para alam mo yun, walang mag-overlap, walang ma-overlook, 'di ba? At nakalimutan mo yung trabaho pa lang maaga, 'di ba? So, yun, wala ng tulog. So, iwasan natin 'yon. So, anong possible na accomplishment niyo this week? No, we have the Page of Pentacles, which is really beautiful kasi swerte din ito, no? Mayroong good luck na nakakapit sa'yo this week, lalong-lalo na pagdating dito sa mga transactions related to money, related to your work, related to siguro yung mga job interviews din ang iba sa inyo dito kung nag-a-apply kayo ng trabaho, or kung meron man kayong mga negosyo na pag-uusapan, no, iniisip ninyong pasuking negosyo, or baka may nag-o-offer sa'yo ng partnership or anumang venture. So, may mga pag-uusap na magaganap, no, sa ngayon. Bentahan ng lupa, ng property, bahay, mga ganon. So, siguro, kung hindi man yun ang trabaho ninyo, baka nasa realty business kayo, no? Or kung hindi man, baka personal ninyong property ang binibenta ninyo. So, yung kung ano man mga binibenta ninyo, maaaring yan ngayon ay marami kayong pag-uusap, transactions, negotiations na magaganap, no? So, ano yung possible ninyong mga blessings and possible opportunities that might come your way sa ngayon? The Sun energy, napakalaking biyaya, napakalaking swerte ninyo ito. Kasi si The Sun energy, talagang you will be surrounded with light, diba? At kapag maliwanag, vibrant, napakasaya, 'di ba? Aside from being masaya, magiging alam mo 'yun, yung parang nasa cloud 9, yung ganon. Kasi magiging maganda ang takbo ng lahat. When the sun is surrounding you, as in, lahat ng problema mo masusolusyonan, mahahanapan mo na ng way out ng mga obstacle, ng mga problema, yung ganun ba, no? Kaya, napakagandang biyaya ito na paparating sa inyo. This is success as well. Material success, financial success, lahat ng yan ay pwedeng dumating. At saka yung strength ninyo, physically strength, 'di ba? May babalik na 'yon kung may mga sakit-sakit na naranasan kayo lately, mababalik na yung lakas ninyo. Gagaling na kayo, kumbaga. Magsisimula na kayo makaramdam ng paggaling at pagbuti ng inyong kalagayan or ng inyong mga nararamdaman. Okay? At isa pa, this is positive change, no? Magbabago ang inyong sitwasyon for the better. Sobrang malaking pag-improve ng inyong sitwasyon ang maaaring maganap rito. Kaya congratulations. So, yung possible obstacle ninyo rito is the star. The star energy is about new beginning, new hope, new optimism, Parang siguro ang iba sa inyo dito baka mahihirapan sa pagbabalanse. Mahihirapan kayo sa pagbabalanse ng inyong sitwasyon. Baka meron kasi si Sun very positive eh. Tapos si the Star nasa obstacle
area ng reading. Kaya parang medyo may pagka-negative ang dating, Siguro minsan magdadalawang isip ka, 'di ba? Maaring merong mga kunyari pagbabago, 'di ba? Kasi this is about change. So there is something that is about to change in your life at baka instead na yakapin mo na lang yan na pagbabagong yan ng buong buo, yung parang somehow magdadalawang isip ka. Yung parang isang paa mo nandoon sa pagtanggap, sa pag-accept niyan, tapos yung isang paa mo nasa labas. 'Di ba? Kasi nagdadalawang isip ka, yung parang gano'n. So, parang nagdadalawang isip or may takot, no? Yung gano'n. So, sana hindi mo na yon i-entertainin ng mga negativity sa isip mo. Mas ano na lang, mas piliin mong i-embrace na lang ako ng mga pagbabago na paparating. Kasi anyways, lahat naman ng bagay, 'di ba, na mangyayari sa atin is yung lalo-lalo na yung mga pagbabago. That is something na kailangan ng mangyari kasi maaaring galing ka na sa stale energy. Kaya gusto nang baguhin ng universe ang inyong sitwasyon. 'Di ba? So, ano yung advice sa'yo ng spirit sa ngayon? We have the 3 of Wands. So, maaari may travel ang iba sa inyo, So, go for it. Enjoy and have fun. This is also good fortune on your side. So, mababalot kayo ng swerte, Meron kayong swerte dito sa The Sun, Page of Pentacles, and 3 of Wands. So, this is somehow, parang may konting roller coaster na mararamdaman. But you will end up successful. You will end up masaya, 'di ba? Maswerte, Kasi kung ano man ang mga plinano mo dati, ngayon may isa sa katuparan mo na. Ngayon may mga opportunities na dadating na hindi mo na to mahihindian. You will be super excited to take advantage of those opportunities, Kaya maganda na i-implement mo na ngayon kung ano man ang mga plano mo, hindi ka na magdadalawang isip, So, anong final message mo? We have flow. Ayan, just go with the flow with life, There is a sense of surrender din dito na hinihingi sa'yo, na wag mo nang kontrahin ng mga pagbabago, wag mo nang kontrahin ng mga nangyayari, just embrace it, just go with the flow, i-offer mo ng lahat, sa divine universe para magtuloy-tuloy na yung pag-asenso mo, pag-alagwa mo, yung mga oportunidad na dumadating, embrace it entirely, without asking, without questioning the universe about His plan, yung ganon. Sumabay na lang tayo sa agos ng buhay. Good luck. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.